Yo, what's up mga kabiyahe? This is Biyahe ni Rans and this is my 15th day sa ating DIY setup. As of now, 24/7 na po ito naka-on at hindi na po pinapatay. Ngayon sa last vlog ko po ay nagtanong ako kung paano ba kunin ang harvest ko dito sa inverter. Kasi dito kasi inverter ko, PV input lang yung nakalagay. Yan, as of now, 72 volts po yung PV input niya. Tapos 4.2 amps naman. Kasi 6 AM pa lang ngayon, no? Nag-harvest na siya 6 AM pa lang. Kasi dito po sa nila, para daw makuha po yung wattage ko, dapat po volts ng battery, 12.8 times amps ng inverter, kung ilan yung sa amps dito. So kahapon kasi umabot kasi ito ng ayan, yun po yung harvest ko kahapon, 75 volts. 40 amps. So, sabi nila, ito daw amps dito, yun po daw yung ita times ng ating battery voltage. So, yun po yung magiging harvest ko. So, nasa mga 500 watts. So, ibig sabihin, dahil dalawang 600 watts yung panel ko, nasasayang daw po yung isang 600 watts ko. So, ang tanong ko po, kung ang PV input nga pala max range ng aking solar is, ng inverter is, sa VOC is 135 volts. At sa MPPT range naman niya is 15 volts to 135 volts. So, ang tanong ko po, kung yun naman po pala ang limit, 500 to 600 watts lang every panel ang kaya ng aking MPPT or solar charge controller kasi 40 amps siya. Ngayon, dahil sayang yung aking 600 watts, ang tanong ko, bakit naglagay pa po ng yung pinakita ko kanina, bakit meron po ditong limit na 135 volts. So, yung input ko naman sa dalawang 600 watts ko ay 80 volts. So, ibig sabihin, pasok siya sa 135 volts. I mean, para saan po tong yung voltage input na limit. So, kasi po pag pasok po yung 80 volts ko dito, pero sayang, pasok yung 80 volts, pero sayang kasi 500 watts lang din yung harvest. So, ano po ba yung, ang pinagbabasyan ko po kasi sa aking setup ay yung input voltage niya, hindi po ako nagbabase sa amps or sa amperes ng kanyang solar charge controller. So, kasi kung pagbabasyan ko yung amps niya, ibig sabihin, sapat na yung 600 watts para sa, isang 600 watts para sa setup ko to. Pero kasi pinagbasihan ko yung 135 volts, ibig sabihin, pwede pa ako magdagdag ng isa para maging tatlo. Kaya dinalawa ko kasi pasok naman siya sa kanyang MPPT range na input voltage. So, ibig sabihin, pag mag-add pa ko ng isa pang 600 watts, hindi pa siya aabot ng 135 volts. So, kaya pa rin ng inverter. So, yun po. Sana po matulungan niyo po ako kasi nalilito po talaga ako. At this is Biyahe ni Rans. So, feel free to comment kasi gusto ko po talagang matuto kasi baguhan pa lang po ako at gusto ko pang malawakan yung aking kaalaman. So, this is Biyahe ni Rans. Sana po masagot nyo. See you for more solar updates. Peace out.